Pasakit para sa mga nag-uuwi ang empleyado at estudyante kanina ang mayat-mayang buhos ng ulan sa Metro Manila. Sinabayan pa yan ng traffic at baha. Sa Antipolo City, gumuho ang isang pader dahil sa landslide na dulot ng magdamag na ulan. Live mula sa Quezon City, may report si Pia Arcangel. Pia? Jessica, alam mo, wala mang bagyo ay napakalaking perwisyo ang dinulot ito, lalo na doon sa mga estudyanteng naabutan namin kanina sa kanilang pag-uwi. Kahit mahina lang ang ulan kanina, hirap na ang mga estudyante sa kanilang pag-uwi. Dito halimbawa sa Don Alejandro Rosas Senior High School sa Quezon City, siksikan at kumpulan sa gilid ng kalsada ang mga estudyante habang naghihintay ng masasakyan sa kanilang pag-uwi. Ang ilan sa kanila hindi raw napaghandaan ng ulan dahil di naman daw ito bumubuhos nung pumasok sila kanina umaga. Wala akong payong eh. So kanina ka nakikipayong? Dito po. Bakit ka nakikipayong? Nakalimutan ko eh. Pawala-wala ulan eh. Bakit? Wala rin. Pero ang ilan naman tila inasahan na ito. Kung di man naka-jacket, naka-tsinelas, handang suungin ang baha. Nagchichinelas na lang po ako para hindi po mabasa yung medyas ko po. Main road ang katapat ng kanilang eskwelahan kaya ang mga guro, todo bantay at todo paalala sa mga estudyante sa kanilang paglabas at pagtawid sa kalsada. Binibigyan namin sila para makatawid sa umaga at sa hapon. Dahil kailangan, tsaka yung mga bata, tinuturuan din namin ng kaligtasan para sa tinatawag nating pagtawid at pag-ano sa ating lansangan. Siyempre, problema rin ang traffic na resulta ng pag-ulan. Ang mga pasahero, kanya-kanya na ring diskarte. Ganito rin ang eksena sa Maynila kung saan nagkumpulan ang mga empleyado at estudyanteng hirap makauwi. Ang ilan halos makipagpatintero na sa gitna ng daan. Binahari ng Buendia northbound kagabi, pero ang ibang motorista hindi nagpapigil sa pagsuong sa baha, habang ang ilang pasahero stranded. Sa Antipolo City naman, bumagsak ang 3 metrong pader dahil sa landslide na dulot pa rin ng walang tigil na ulan doon. Narinig na lang namin yung kalabog, so lumabas na lang kami, nakita na namin na ganyan. Parang may sumabog, kasi yun pala yung siguro yung mga gulong, sumabog yung mga gulong sa sasakyan. Wala mang nasaktan, laking panghihinayin pa rin ni Ronald, kasama kasi sa natabunan ng pagguho ang kanyang sasakyan. Malungkot. Siyempre, yan eh. Yun nga, pinaghirapan nga yan eh. Wala na. Junk shop na lang siguro. Bukod sa kanyang sasakyan, nabagsakan din ng isa pang AUV pati gate ng bahay sa tapat mismo ng gumuhong pader. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office, kabilang ang lugar sa mga binabantayang landslide-prone area. The very nature kasi ng lupa ng Antipolo, geographical location is slanting usually. Now, the moment there is a continuous rain, maano yung tubig, maano itong lupa. So, lalambot ang lupa. The moment lumambot ang lupa, that's the time na magkakaroon ng landslide. Samantala, Jessica, dahil ilang araw pa inaasahan ang ganitong klaseng panahon na may pabugso-bugsong ulan, paalala ng mga otoridad ay huwag nang kalimutan ng ating mga kababayan yung kanilang mga panangga sa ulan dahil ito ang magiging paraan para kahit papaano ay iwas aberya. At syempre, sa kanilang pagbiyahe, papasok na eskwelahan o ng opisina, magbaon na rin daw ng marami-raming pasensya. Jessica? At mukhang mag-uulan pa yata for the better part of this week, Pia. So, yung mga estudyante, nakakabahala lang makita yung mga bata, talagang umuulan, nakatsinelas, may leptospirosis, may dengue. Ang dami-daming kalaban sa mga panahong ito. So talagang kailangan nating mag-ingat. At tuloy-tuloy din, Jessica, ang kanilang paalala. Halimbawa doon sa Don Alejandro Rosas, kasi yung problema nila doon, kapag sila ay nagsilabasan na at wala pa sila agad masasakyan, ay talaga nagkukumpulan sila sa gilid ng kalsada. Kaya sabi nga nila, bukod doon sa tinuturo nila sa school, halimbawa yung mga iwas sakit at yung mga panangga sa ulan na kailangan nilang dalhin, mahalaga rin daw yung pakikipag-ugnayan ng eskwelahan doon sa lokal na pamahalaan o di kaya sa kanilang mga barangay, dahil malaking tulong daw kapag may mga barangay tanod o ilang opisyal ng barangay na nandoon at nakikita sa paligid ng eskwelahan, tumutulong halimbawa sa traffic na lamang at sa pagpapatawid ng mga estudyante. Jessica. Totoo yan, Pia. Kung kakayanin din lang nating tumulong na yung mga barabarangay, pwede na. Huwag na natin asahan pa yung mga national agencies para tugunan itong mga problemang kayang-kaya naman na isolve sa barangay level. Pero mabanggit ko lang, Pia, tungkol dun sa gumuhong pader sa Antipolo. Bagamat
pinapabalaan na naman tayo o pinapaalalahanan naman tayo mayat maya ni Mang Tani na mag-ingat tayo sa landslides. Naalala ko, alam mo kasi may sinasabi natin, i-check natin kung safe yung ating mga tahanan, kung tama yung pagkakagawa. Ang napansin ko lang, pati yung mga bakod, medyo delikado. Kaya siguro madali ring gumuho yung iba kasi pansinin mo, yung mga bakal na ginagamit sa bakod, medyo maninipis ha. Parang dapat yata panahon na rin na i-review yung paggawa nitong ating mga nakagawian na paggawa ng bakod kasi maninipis yung bakal eh. Dapat siguro yung mas matibay ang gamitin at pagka, alam ko rin yung mga bakod, pagka naipon ang tubig sa isang parte niyan, guguho yan eh dahil may nabibuild up na pressure at may tumutulak. So ingat din sa mga bakod. Actually, Jessica, isa nga yun sa mga nababanggit na yung standards na ipinapataw nila sa mga commercial establishments. Dapat ganun na lang din kahigpit pagdating sa standards sa pagtatayo ng mga residential areas or residential establishments or residential homes. Dahil sabi nga nila, kailangan dito talaga mag-uumpisa yung safety and security dahil syempre yung pamilya na iiwan dito sa loob ng kanilang mga tahanan. At bago pa man actually magtayo ng inyong mga tahanan ay kailangan rin magkaroon ng surveillance or kailangan magkaroon ng halimbawa yung land survey para tiyakin na yung lugar kung saan kayo balak o kung saan ninyo balak magtayo ng bahay ay ligtas rin, Jessica. Kasi alam din niya ng mga eksperto kung yung soil type medyo loose. Dapat, di ba, makapagplano ng mas mabuti pagka ganun. Tapos ulitin ko lang, yung bakod, kailangan intindihin yan. Kasi medyo nadadala sa mga, naalala ko sa Bohol, may mga namatay din dahil may gumuhong bakod. So dapat yung mga bakod din, ngayong tag-ulan, tignan din natin dahil pwede ring pagmulan yan ng disgrasya. Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel.